Ano ba naman yan, anak? Tayo na nga lang dalawa magkasama sa buhay tapos iiwan mo pa ako. Sana pala nawala na lang ako na magkasakit ako noon. Dahil iiwan mo lang din naman pala ako kapag tumanda na ako. Naman, ang OA niyo po. Hindi naman kita iiwan eh. Dito pa rin naman kami titira ni Jane kasama niyo. Ayaw niyo nun, kapag wala ako, nandyan siya para alagaan kayo. Pero sa ngayon, masaya lang pa siya ma, kaya siya muna nga alagaan natin. So pabigat na ako para sa'yo. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko sa'yo, gaganituhin mo lang ako. Naman, iba naman pagkakaintindi niyo eh. Buntis si Jane kaya kailangan ng ekstrang ingat. Ayaw niyo ba na may maliit na bata na ulit dito sa bahay? Mas masaya na yun dahil 4 na tayo rito. Ay hindi, hindi ka mag-aasawa. Paano mo pa ako aalagaan kung may pamilya ka na? Hindi matanggap ng nanay ni Ryan na mag-aasawa na siya. Nabuntis kasi nito nang wala sa plano ang kasintahan na si Jane. At dahil nga nangyari na lahat, naisipan na nilang magpakasal para maging formal para sa pamilya nila ang kanilang pagsasama bago pa lumabas ang anak nila. Nag-iisang anak lang si Ryan at mag-isa siyang pinalaki ng mama niya. Dahil pinagbubuntis pa lang si Ryan ng mama niya ay iniwan na sila ng kanyang ama. Ray, paano yan? Ayaw yata ng mama mo sa akin. At parang ayaw rin niyang makasal tayo. Lagot ako sa magulang ko kapag hindi mo ko pinanagutan. Sino ba kasi nagsabi sa'yo na hindi kita pananagutan? Jane, may sariling isip na ako. At nasa tamang edad na rin tayo. May trabaho rin ako kaya bakit hindi? Paano yung mama mo? Ako nang bahala kay mama. Intindihin mo na lang, matanda na kasi kaya bugnutin at emosyonal minsan. Huwag kang mag-alala. Kapag kasal na tayo at dito tayo sa inyo tumira, susuyuin ko siya hanggang sa magustuhan niya rin ako. Talaga? Gagawin mo yon? Oo naman, bakit hindi? Siya ang lola ng magiging anak natin. At mama mo siya kaya mama ko na rin siya. Napakaswerte ko talaga sa'yo. Hindi talaga ako nagkamali na ikaw ang niligawan at minahal ko. Plus magiging nanay pa ng anak ko. Naku, binobola mo na naman ako. Hindi bola yun. Kahit na ayaw ng mama ni Ryan na ikasal sila ng girlfriend na si Jane, wala rin itong nagawa dahil ayaw rin ng magulang ng dalaga na hindi panagutan agad ni Ryan ang pinagbubuntis nito. Simple lang ang naging kasal nila. Sa West lang at tanging mga pamilya at malalapit na kaibigan lang din ang mga naging bisita at sponsors nila ng araw na yun. Napakasaya naman ni Jane dahil sa wakas, magiging buo na ang pamilya nila ni Ryan. Sa bahay sana ng mga magulang ni Jane sila titira. Ngunit dahil nga walang makakasama ang mama ni Ryan sa bahay nito, pinili nilang mag-asawa na sa bahay na lang muna nila Ryan sila tumira. Pinag-iipunan pa kasi nila ang pagkakaroon ng sarili nilang bahay. Ma, dito po namin pinili ni Jane na tumira para may kasama po kayo habang nasa trabaho ko. Huwag po kayong mag-alala, ma. Marunong naman po ako sa gawaing bahay basta po hindi makakasama kay baby gagawin ko. Abay dapat lang no? Kinuha mo sa akin ang anak ko, kaya dapat pagbayaran mo. Ma, hindi ko naman po inaagaw si Ryan sa inyo. Kahit po mag-asawa na kami, kayo pa rin po ang mama niya. Oo nga naman ma, kita mo nga may madadagdag pa. Lola ka na. Nang dahil dyan sa pag-aasawa mo, makukuba ka na lalo sa pagtatrabaho. Baka kung dati nasasamahan mo pa ako mamalengke at mag-zumba, ngayon hindi na, dahil sa babaeng yan. Nagkatinginan na lang ang mag-asawa nang tumalikod na ang mama ni Ryan at pumunta na sa kwarto nito. Pabagsak pang sinara ang pinto, kaya medyo napaiktad sa gulat ang dalawa. Iniisip rin noon ni Jane na hindi magiging madali ang pagkuha niya sa loob ng biyenan niya. Ngunit nasa isip niya rin na nasa ganong sitwasyon na sila kaya wala na silang magagawa pa kundi ang pakisamahan na lang ang matanda. Sa kabilang banda, nauunawaan din naman ni Jane ang biyenan niya kung bakit parang ayaw nitong mawala ang anak, lalo na ngayon na magiging magulang na rin siya. Mahal, pasensya ka na kay mama. Dapat pala,
Noon pa pinakilala na kita agad eh. Hindi yung kung kailan magkakaanak na tayo saka ako pa ginawa. Nasanay kasi siyang kami lang dalawa eh. Nagsisisi ka bang dumating kami ni baby sa buhay mo? Siyempre naman hindi. Ano ka ba, Jane? Hindi dahil nahihirapan tayo kay mama nagsisisi na ako. Kayo ng anak natin ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Tulungan mo na lang akong intindihin si mama, ha? Ano ka ba? Kahit hindi mo naman sabihin, gagawin ko pa rin eh. Sige na, at dali na natin ang mga gamit natin sa kwarto at ako na magluluto ng tanghalian natin. Hindi lumabas ng kwarto ang biyena ni Jane mula nang dumating sila. Kaya naisipan niyang magluto upang kahit papano ay makuha ang loob nito. Tinulungan naman siya ng kanyang asawa na si Ryan sa paghahanda, kaya mas naging mabilis ang kanilang pag-aasikaso. Siniguro rin ni Jane na malinis ang kusina upang hindi ito magalit sakaling malaman na ginamit nila ito. Nang matapos silang magluto, sinabi ni Jane sa asawa na tawagin na ang kanyang ina para sabay-sabay na silang kumain. Pinuntahan naman ni Ryan ang mama niya, ngunit kinailangan pa niyang kumatok dahil nilak nito ang pinto. Ilang ulit pa siyang kumatok bago siya pinagbuksan ang pinto. Ma, halika na po, nagluto po si Jane para sa inyo. Ha? Pinakialaman niya ang kusina ko? Ayoko pa naman na iniiba ang ayos sa mga gamit ko sa kusina. Ma, dalawa kaming nandun kanina. Kung wala man sa ayos yun na gusto nyo, siniguro naman niya na malinis yun para hindi raw kayo magalit. Tsaka, tumulong ko ako magluto. Sasama loob ko kapag hindi kayo kumain. O siya, sige na nga, kakain na ako para sa'yo. Ayoko nag-aalala ka sa akin eh. Ayun, bait naman ng mama ko. Tara na po. Sa unang pagkakataon ay sabay-sabay silang tatlong kumain. Panay naman ang kwento ni Jane ng kung ano-ano para gumaan ang aura habang kumakain sila. Ngunit hindi naman nakikinig ang biyena niya. Kita sa mukha nito ang kawalan ng interes sa mga sinasabi ni Jane. Pagkatapos ng hapunan, tinulungan si Jane ng asawa sa pagliligpit. Ngunit pinigilan sila ng matanda lalo na si Jane. Sila na lang daw ng anak niyang si Ryan ang magliligpit dahil baka raw mabasag niya pa ang mga plato na regalo pa ni Ryan sa kanya. Nginitian naman ni Ryan ang asawa at sinabihan na magpapahinga na lang siya sa kwarto nila. Nang matapos, pumasok na rin si Ryan sa kwarto nilang mag-asawa. Ang sarap ng luto mo, mahal. Nagustuhan din ni Mama. Talaga? May sinabi ba siya tungkol sa akin? Kilala ko si Mama kapag gusto niya ang pagkain. At tungkol sa'yo naman, wala naman siyang ibang sinabi kundi baka raw maitsapwera na siya rito sa bahay. Ay, kung ano-ano na talaga ang iniisip ng mama mo. Kaya nga eh. Kaya lang naman siguro siya ganyan kasi buong buhay niya sa akin ang umikot eh. Hindi na nga siya nag-asawa ulit at baka raw alipustahin ako at baka mawalan siya ng oras sa akin. Sobrang mahal ka lang talaga ng mama mo kaya siya nagkakaganyan. Baka nga ako rin maging ganyan pagdating sa anak natin. O mas sobra pa. Ay naku, wag naman. Pero wag ka mag-alala. Kasama mo naman ako sa pagpapalaki sa kanya eh. Salamat Ryan ha. At pinaninindigan mo kami ng anak mo. Ang hindi nagawa sa amin ng papa ko, gagawin ko sa anak ko. Kung hindi man pinalad si Jane sa kanyang biyenan, masasabi naman niyang bumawi ang tadhana sa pagkakaroon niya ng isang mabuting asawa. Ni hindi nga niya maalala kung kailan sila nag-away dahil alam palagi ni Ryan kung paano siya pakakalmahin kapag galit na siya. Marahil ay dala na rin sa kung paano pinalaki si Ryan ng mama niya. Kaso nga lang pakiramdam ni Jane, itinuring siyang kaagaw ng biyenan niya kay Ryan, imbis na anak din ang maging turing sa kanya. Mabilis na lumipas ang mga buwan at unti-unti nang lumalaki ang tiyan ni Jane. Hindi na magkasya ang mga dati niyang damit. Isang araw, habang nasa kusina si Jane at tumutulong sa pagluluto ng biyena niya, dumating naman ang asawa niya galing trabaho. Doon ay naglambing siya sa asawa na ibili ng mga bagong damit. Aba,
Ang kaganda naman ng mga cook dito. O anak, kumusta sa trabaho? Ayos lang naman po, ma. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Ryan, Han, pwede bang bilan mo ko ng maternity dress? Hindi na kasi kasya mga damit ko eh. Naiipit ng tiyan ko. Damit mo na nga tong suot ko ngayon, no? Oo, sige. Sa sahod ko, mamimili tayo. Tapos, unti-untiin na rin nating bilhin ng mga gamit ni baby. Para hindi mabigat sa bulsa. Naku, salamat mahal ah. Anak, yung duster ko paulit-ulit na rin. May butas na nga to oh. Mga panloob ko halos gula-gulanit na rin ang iba. Sige po, ma. Wala pong problema. Pero magtipid pa rin tayo, ha? Alam nyo naman kung magkano lang sahod ko at wala pang trabaho si Jane. Nagpapabili lang ako ng damit, ang dami mo na agad sinabi. Parang sinasabi mo tuloy na pabigat ako sa inyo ha. Mas mahal mo pa yung babae na yan kaysa sa akin na sarili mong ina. Dahil lamang sa simpleng bagay na yon, agad na nagtampo ang biyena ni Jane. Tumalikod ito at tumungo sa kanyang kwarto. Nagkatinginan na lamang ang mag-asawa. Parang sa bawat salitang binibitiwan nila ay nagiging malaking issue na agad sa mama ni Ryan. Dahil sa mga ganitong pangyayari, unti-unti nang nararamdaman ni Jane na parang nagiging masikip ang bahay para sa kanilang tatlo. Hindi dahil sa aktwal na espasyo, kundi dahil sa malamig at may distansyang pakikitungo ng biyenan, lalo na sa kanya. Parang natatakot na ako magsalita ng kahit ano kapag nandyan si mama. Baka kasi kung ano na namang isipin niya at masamain agad niya. Jane, hindi ba napag-usapan na natin to? Nahabaan mo pa ang pag-intindi sa mama ko. Han, buntis ako. Nag-iiba rin ang emosyon ko minsan. Kinokontrol ko naman pero may mga pagkakataong hindi ko kaya. Ba't natatakot akong magkasagutan kami ng mama mo balang araw? Kaya naisip kong lumipat na lang kaya tayo. Bumukod. Ganun naman talaga dapat kapag mag-asawa, di ba? Hindi nakikipisan sa magulang. Ay, alam ko. Pero alam mo rin na wala pa tayong sapat na ipon para bumukod. Isa pa, ayokong maiwan si mama rito na mag-isa. Lalo na't matanda na siya. Hindi rin ako makakampante na maiwan ka sa bahay mag-isa lalo na't buntis ka. Sige, saka na muna natin pag-usapan yan. Dalan mo na siya ng pagkain sa kwarto niya at baka malipasan na yun ang gutom. Pinili na lamang ni Jane na unawain ang kanyang biyenan. Hindi na rin niya pinilit si Ryan na bumukod para iwasan na rin ang tensyon sa pagitan nila ng biyenan niya. Nang sumahod na si Ryan, namili na nga sila ng mga kailangang gamit kasama ang biyenan. Ang sadya talaga nila ay bumili ng mga gamit para sa kanilang anak at ng mga bagong damit para kay Jane. Dahil hindi na nga kasya sa kanya mga luma niyang damit. Ngunit sa halip na mga yon ang mapagtuunan ng pansin, panay turo at kuha ng biyenan niya ng mga damit na gusto nito para sa sarili at mga gamit sa bahay na hindi naman nila talaga kailangan. Habang si Jane ay iilan lang ang kinuha. Oh, mahal, ba't yan lang ang kinuha mo? Di ba ang dami ng sinabi mong kailangan na bilhin? Ha? Tama na siguro to. Sa susunod na lang. Baka kasi kapusin na tayo eh. Oo nga naman anak. Sa susunod na sahod mo na lang at marami rin akong kailangan bilhin eh. Ito, kailangan ko rin tong lutuan na to at luma na yung ginagamit ko sa bahay. Ma, pwede bang ibalik mo na yung mga kinuha nyo? Hindi namang gamit sa bahay ang pinunta natin dito eh. Mga gamit para sa anak ko at kay Jane. Kasi wala na siya magagamit. Anong sabi mo? Kapag siya pwede pero kapag ako hindi? Ano bang pinakain sa inang babae na yan? At mas inuuna mo pa siya kaysa sa akin na nanay mo? Ma naman, magtatalo pa ba tayo rito? Hindi ganun kalaki ang budget ko. At isa pa ma, buntis ang asawa ko. At ilang buwan na lang manganganak na siya. Kaya nga inuunti-unti namin ang mga gamit kasi hindi ko kayang biglain. Ayos pa naman yung mga gamit natin sa bahay at napag-usapan na natin to, di ba? Ay hindi, nilaso na ng babaeng yan ang utak mo. Kaya binabaliwala mo na akong nanay mo.
Ma, kalma lang po. Wala naman po kong intensyon na ganyan. Ryan, sige na. Pagbigyan mo na si Mama. Ayos lang talaga ako. Wow! Ngayon bait-baitang kasarap ng anak ko. Pero sinasadya mo talaga na pagsabihan niya ako ng ganon. Ma, pwede ba tumigil ka na? Pinagtitinginan na tayo ng mga tao rito, oh. Nakakahiya na. At ngayon kinakahiya mo na ako. Sige, kayo na lang ang mamili at uuwi na ako. Napabuntong hininga na lamang ang asawa ni Jane at hinayaan na lang ang kanyang ina na umuwi. Binalik naman nila ang ilang mga bagay na kinuha ng biyenan niya. Mga gamit na hindi naman talaga kailangan. Ngunit sa kabilang banda, pinakiusapan ni Jane ang asawa na bilhin ang ilan sa mga damit na napili ng biyenan. Pati na rin ang lutuan na gusto nito para mabawasan ang tampo nito sa kanila. Dahil medyo natagalan sila sa pamimili ng mga gamit para sa kanilang anak, napagpasyahan nilang sa labas na lamang kumain. Nag-ikot-ikot din muna sila saglit para makahinga at makalayo kahit sandali sa tensyon sa bahay at sa nanay ni Ryan. Hindi ko na talaga kilala si Mama. Hindi naman siya ganyan eh. Kapag nga dati may mga kaibigan ako na pumupunta sa bahay o sinasamahan, hindi naman siya ganyan. Iba kasi ang sitwasyon na yon, Han, sa sitwasyon natin ngayon. May sariling pamilya ka na kasi. Yung kaibigan kasi pwedeng wala, pwedeng meron. At mama mo pa rin ang masusunod. At siya pa lang ang priority mo nun. Ngayon kasi nandito na ako at yung magiging anak natin. Alam ko naman yun. Hindi ko naman siya pinapabayaan o isinasantabi. Pinipilit ko nga maging pantay sa inyo. Mabuti nga at malawak ang pangunawa mo eh. Siguro kung kagaya ka rin niya mag-isip, nako, nabaliw na siguro ko. Hindi ko na nga alam ang gagawin ko minsan eh. Kaya nga asawa ko, di ba? Para akong unang mas makakaunawa sa'yo. Salamat talaga, Jane ha. Sa bawat araw na dumaraan, lalong nararamdaman ni Jane na hindi talaga siya gusto ng ina ni Ryan. Kahit pahirap na siyang kumilo sa bahay dahil sa lumalaking tiyan at pananakit ng kanyang balakang, pinipilit pa rin niyang tumulong sa mga gawain. Kapag may mga pagkakataong pinapaalis siya ng biyenan kapag nais niyang tumulong, pinipili na lamang niyang gumawa ng ibang bagay. Inuunawa na lamang niya ang pagsusungit nito. Isang araw, bigla na lamang sumakit ang tiyan niya sa may bandang puson. 6 na buwan pa lamang ang kanyang dinadala noon. Aakyat na sana siya sa itaas para magpahinga sa kwarto nang biglang dumating ang biyenan niya galing sa grocery at tinawag siya nito. Oy, saan ka pupunta? Matutulog ka na naman? Bawal sa buntis yung tulog ng tulog. Wala ka nang ambag dito sa bahay, puro ka patulog. Ma, sumasakit po kasi ang tiyan ko eh. Banda sa may puson po. Nako, kabag lang yan. Maglakad-lakad ka kasi. Halika, tulungan mo ko magbuhat ng mga pinamili ko at hindi ko kayang ako lang to. Pero masama po talaga ang pakiramdam ko eh. Pwede ba, Jane? Huwag mo nga ako inaartihan. Hindi nga ako ganyan nung buntis ako kay Ryan eh. At ako lang mag-isa. Ay nako, mga babae talaga sa panahong to ang tatamad. Puro asa sa asawa at biyenan. Para matigil na ang kabubunganga ng biyenan, sinunod na lang ni Jane ang utos nito. Marami ang pinabuhat sa kanya at puro mabibigat pa. Hindi niya alam kung sinasadya ba ng biyenan niya na bagalan ng kilo sa paghahakot para siya lang ang kumuha ng iba o hindi. Nang matapos ang lahat, umakyat na siya sa kwarto para magpahinga na. Matapos ang pagbubuhat na ginawa ni Jane, lalong sumakit ang puso niya. Biglang naramdaman din niyang may tumataga sa hita niya. Nang makita niyang dugo ito, napasigaw siya. Sakto namang dumating si Ryan na nataranta rin nang makitang dinudugo na siya. Dahil dito ay agad na siyang sinugod ng asawa sa ospital. Ryan, kumusta ang anak natin? Ligtas na siya. Pero sabi ng doktor, mas kailangan mo magdoble ingat hanggat hindi pa lumalabas si baby. Kasi masailan daw ang kondisyon mo eh. Ano ba kasi nangyari?
Sumasakit kasi yung bandang puson ko. Aakyat na sana ako sa kwarto para sana ipahinga na lang eh. Pero dumating si Mama galing sa pamimili at pinatulong ako magbuhat. Ano? Buntis ka, Jane. Hindi pwede magbuhat ng mabibigat. Marami kasi yun kaya tinulungan ko na. Teka, hindi mo ba sinabi sa kanya na masama ang pakiramdam mo? Sinabi ko naman kaso sabi niya baka kabag lang daw at kailangang ilakad para mawala. Kakausapin ko mamaya si Mama pag uwi. Han, wag na. Baka magtalo na naman kayo ng dahil sa akin. Mas lalong lalayo ang loob ng mama mo. Alam mo namang nagsiselos na yun sa akin sa'yo eh. Pero hindi naman kasi pwede na hayaan ka na lang niya at ang anak nating mapahamak dahil lang sa hindi ka pa niya matanggap. Pinangako ko sa magulang mo na aalagaan kita. Sigurado magagalit ang mga yun sa akin kapag nalaman na nangyari sa'yo. Hindi naman ganun ang pamilya ko, Ray. Ako nang bahala. Basta wag mo na lang aawayin ng mama mo dahil sa akin. Ang mahalaga, ayos na kami ng anak mo. Tumango na lamang si Ryan sa sinabi ni Jane. Nalaman na rin ng pamilya ni Jane ang nangyari sa kanya. Kaya't lumuwas ang ate niya para may magbantay sa kanya kapag nasa trabaho ang asawa na si Ryan. Hindi na sinabi ni Jane sa ate niya ang pakikitungo ng biyenan niya sa kanya para maiwasan na rin ang kung anumang gulo. Hindi rin dumalaw ang mama ni Ryan dahil ayaw raw nito sa amoy ng ospital. Nang makauwi na si Jane, bumalik na rin ang ate niya sa probinsya. Tahimik lang ang biyenan niya ng mga sumunod na araw. Ngunit pinili na lamang ni Jane na wag na itong gawing issue at hayaan na lang. Han, may gusto ka bang kainin? Wala ka bang cravings ngayon? Gusto ko sana ng Japanese food o Korean food. Yung maanghang. Aba, baka maging singkit yung anak ko paglabas niya na. Pagkain pala ng mga Hapon at Koreano ang gusto mo eh. Singkit ka naman eh. Sigurado kung kamukha mo siya. Nako, malaki na nga ang ginastos sa ospital tapos mamahaling pagkain pa ang gusto. Bigyan mo na lang ako ng pera anak at ako nang bahalang bumili ng pwede nating kainin. Oh, si Mama na lang daw ang bibili, Jane. Sige, ayos lang. Bigyan mo na lang ng pera si Mama. Binigyan ng pera ni Ryan ang kanyang nanay. Akala nila magluluto na lang ito sa bahay at mamimili lang ng mga kakailanganin niya. Ngunit nang bumalik siya, ang dala ay isang kahon ng pizza, isang bucket ng piniritong manok, cake at mga soft drinks pang kasama. Mga pagkain na bawal lahat kay Jane. Naman, bakit yan ang mga binili mo? Bawal kay Jane yan. Akala ko ba bibili ka ng lulutuin mo? Akinsi kasi ngayon. Akala ko ngayon ang birthday ko. Kaya naisipan kong bumili ng mga paborito mong pagkain nung bata ka pa na laging nire-request mo kahit kaarawan mo. Huli na nang malaman kong sa susunod na buwan pa pala ang birthday ko at mali ako nang natignan na petsa. Naman, nananadya ba talaga kayo? Hindi naman po dahil ayaw nyo sa asawa ko ang dami nyong dahilan at ginagawa para iparamdam sa kanya yon. Akala nyo ba hindi ko nakikitang nakikipagkumpetensya kayo sa kanya pagdating sa akin? Ryan, tama na yan. Mag-advance celebration na lang tayo. Kakain na lang ako kahit konti. Hindi, magbihis ka at sa labas tayo kakain. Kita mo? Nagiging bastos ka na sa akin mula na makasama mo ang babaeng yan. Sige, umalis na kayo. Dalhin nyo na rin ang mga gamit nyo at kalimutan mo na na ako ang mama mo. Uminit na rin ang ulo ni Ryan ng mga oras na yun. Pinigilan pa siya ng asawang si Jane at sinabihan na pagpasensyahan na lang ang mama niya, ngunit hindi ito nakinig. Nang gabi ring yun, nag-alsabalutan silang mag-asawa at pumunta sila sa bahay ng ninang Marley ni Ryan. Matalik din itong kaibigan ng mama niya. Matandang dalaga na ito at nag-iisa lang sa bahay niya at malapit si Ryan dito. Kaya't nakisuyo ito na kung pwede ay doon na muna silang mag-asawa. Nalaman niyo ng mama ni Ryan dahil tinawagan siya ng ninang ni Ryan na si Marlene. Dito na muna sila sa akin at wala naman din akong kasama sa bahay. Tingnan mo, mas kaya pang tumira ng anak ko sa ibang bahay kaysa kasama ako na mama niya. Aba, ako lang din naman mag-isa rito, no?
Yang asawa niyang lumalason sa utak niya kaya nag-iiba ng ugali ni Ryan. Mare, intindihin mo rin sana na may pamilya na si Ryan at malapit ka na maging lola. Normal lang na maging concerned siya sa pamilya niya. At isa pa, mabait ang anak mo. Kilala ko si Ryan. Tanggapin mo na lang kasi na hindi na lang ikaw ang babae sa buhay niya. Nako, kahit ano pang sabihin niya at kahit may sarili na siyang pamilya, ako pa rin ang nanay niya. Matanda na ako at hindi ko alam kung hanggang kailan na lang ang buhay ko. Kaya dapat ako munang isipin niya, Mare. Hay nako, Mare, pahinga ka na. Basta balitaan na lang kita tungkol sa kanila rito, ha. At bukas, dadalawin kita riyan sa inyo. Akala ni Jane ay gagatungan ni Marlene ang biyenan niya habang naririnig ang pag-uusap nila sa telepono. Ngunit hindi naman pala. Iniisip niyang kung paano rin siya sa bahay ng biyenan ay ganun din sa bahay ng ninang ng asawa niya. Ngunit mabait si Marlene sa kanya. Hindi siya nito pinakikilo sa bahay kasi nabanggit ng asawa niya na masela ng pagbubuntis niya. Ang ilan sa mga gawaing bahay naman, ginagawa ni Ryan pagka-uwi galing sa trabaho o kapag walang pasok. Kinabukasan, umalis ang ninang Marlene ni Ryan at pumunta sa bahay nila. Mare, kumusta ka naman dito? Ayos lang naman. Heto, parang mabigat ang pakiramdam. Nagpatingin ka na ba sa doktor? Samahan na kita. Pahinga lang siguro ang kailangan ko, Mare. Kausapin mo kasi ang anak mo. Magkasundo na kayo at tanggapin mo na ang manugang mo. Mabait naman si Jane eh. Kaya bakit hirap kang magustuhan siya? Mabait? Inagaw nga niyang anak ko sa akin. Hindi inagaw ni Jane ang anak mo. Nag-asawa lang si Ryan, Mare. Ay, Diyos ko, Dadang. Ang ibang magulang kapag matanda na ang mga anak nila, gusto na nga nila mag-asawa na eh. At magkaapo. Pero ikaw parang ayaw mong bitawan ng anak mo eh. Ay, nako. Nasa hustong gulang ng anak mo. Nasa 30 na nga eh. Ay, hindi. Hindi ko nga sigurado kung ang anak ko ba ang tatay ng pinagbubuntis niya eh. Habang nag-uusap sila, bigla na lamang nahilo at nawala ng malay ang nanay ni Ryan. Agad na dinala ito ng ninang ni Ryan sa ospital. Tinawagan din ito si Ryan na agad namang pumunta para tingnan ang kalagayan ng nanay niya. Nang dumating ang resulta, walang makitang problema ang doktor kaya't agad na inuwi na nila ito sa bahay. Dahil walang nakitang diferensya sa kanya, naisip na naman ni Ryan na naghahanap o gumagawa na naman ng dahilan ng mama niya para lang umuwi siya sa kanila. O anuhan, kumusta si Mama? Wala namang nakita sa mga test sa kanya. Baka nga umaarte lang yun para umuwi na ako. Pero hindi ko gagawin yun hanggat hindi siya nagbabago at hindi kanya tinatanggap. Ha naman, mama mo pa rin yun. Hindi ako mapapakali at makakatulog kapag iniisip kong baka may sakit talaga si Mama. Kasi minsan hindi naman nakikita agad yan ng mga doktor, di ba? Tapos ganyan ka pa sa kanya. Han, umuwi na tayo sa inyo. Nakumbinsi rin naman kalauna ni Jane ang asawa na bumalik at umuwi na sa kanila ng araw na lumabas ang biyenan niya sa ospital. Sa ilang araw na pananatili nila sa bahay, hindi sila kinakausap ng matanda. Iniisip ni Jane na baka may tampo pa ito sa kanila kaya ganon. Silang mag-asawa na lang din ang gumagawa ng gawaing bahay dahil halos nasa kwarto lang talaga ang mama ni Ryan. Hindi rin ito halos ginagalaw ang pagkaing dinadala sa kanya kaya nag-aalala na rin si Jane para sa biyenan. Napansin naman ni Jane na may mga pantal sa mukha at braso ang biyenan niya nang puntahan niya ito sa kwarto nito para linisan sana. Natakot naman siya nang biglang hawakan na lamang siya nito ng mahigpit sa braso at tinignan ng matalim. Bigla itong nangisay at natumba, kaya't agad na tinawagan niya ang asawa. Ryan, si Mama nawala ng malay. Ano? O sige, papaalam lang ako sa boss ko at uuwi agad ako. Tawagan mo rin si Ninang Marlene ha, baka matagalan ako eh. Sa ospital na sila pinuntahan ng asawa niya dahil naunang dumating ang ninang ni Ryan sa bahay nila.
Ngunit gaya ng nauna, wala pa ring makitang problema sa kanyang doktor kahit nagsusuka at biglang nagwawala na lang ang nanay ni Ryan. Dumarami naman lalo ang mga pantal nito sa katawan. Diyos ko, ano ba nangyayari sa mama mo, Ryan? Mare, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ganun? Palaging wala nakikita ang doktor na problema sa kanya. Kitang-kita na nga na hindi maayos ang kalagayan ni mama eh. Hindi kaya kinukulam si mama? Manggagamot ang papa ko. Pwede nating subukan na dalhin siya sa amin. Walang makita ang mga doktor sa kanya dahil baka may gumagawa ng hindi maganda kay mama. Nang makalabas ng ospital ang nanay ni Ryan, agad na bumiyahe sila pauwi sa probinsya. Sa bahay ng magulang ni Jane kasama ang ninang ni Ryan na si Marlene. Tulala pa rin at hindi makausap ang biyena ni Jane. Nang makarating ay agad na tiningnan ng tatay ni Jane ang biyena niya. Hinawakan niya ang mga kamay nito at tinignan ng mga palad. Nakulam ang mama mo, Ryan. Po? Sino naman po ang gagawa sa kanya niyan? Malalaman natin yan ngayon. Agad na sinimula ng tatay ni Jane ang panggagamot sa ina ni Ryan. Dinasalan niya ito at may inilagay sa pagitan ng mga daliri ng paa ni Dadang. Doon na napahiyaw si Dadang na parang nagwawala. Sinubukang awatin ni Ryan ang tatay ni Jane na si Nardo nang makitang nasasaktan ang mama niya. Ngunit pinigilan siya nito. Hindi yan ang nanay mo, Ryan. Huwag mo rin guguluhin ang ginagawa ko. Nasasaktan po kasi siya eh. Hindi yan si Balae. Ang mangkukulam yan. Sino ka? At bakit mo ito ginagawa sa kanya? Sumagot ka! Masyadong mayabang ang matandang yan patungkol sa anak niya at kinukumpara pa sa amin. Dapat lang sa kanyang mawala ng tamang bait dahil mahilig siyang mang-insulto at mayabang pa. Pinagyayabang pa niya ang anak niyang bastardo naman. Natahimik si Ryan sa narinig niya. Nasaktan siya dahil hindi niya alam na pinagmamalaki pala siya ng mama niya sa ibang tao, ngunit nagawa pa niya itong iwan. Inalo na lamang siya ni Jane at pinagaan ang loob. Hindi naman naging madali ang pakikipagtagisan ng ama ni Jane sa mangkukulam. Ngunit nagawa nitong baliin ang kulam na ginawa nito kay Dadang. Isang linggong nanatili sina Jane sa bahay ng magulang niya bago nila nakausap ng maayos ang ina ni Ryan. Ma, kain na po kayo. Nagkatay po sila tatay ng native na manok. Sabi ko gawing tinola kasi paborito niya raw sabi ni Ryan ng native na sinabawang manok eh. Jane anak, patawarin mo ko sa inasal ko sa iyo ha. Pati sa apo ko humihingi ako ng tawad dahil hindi ako naging mabuting lola sa kanya. Ma, naiintindihan ko po kayo. Mag-isa niyong pinalaki si Ryan at nag-iisang anak pa. Kaya naiintindihan ko ang takot at pangamba sa puso niyo. Pero tandaan niyo ma, hindi kami lalayo sa inyo. Kahit saan kami kasama kayo. Kaya sana po matanggap niyo na rin po ako. Kami ng anak ko. Aba, mukhang bati na ang dalawang pinakamagandang babae sa buhay ko ah. Ako lang naman ang may problema anak eh. Sana mapatawad mo pa si mama. At bakit naman po hindi? Pasensya na rin po kayo at natiis ko po kayo. Pero ngayon ma, hindi na kami mawawala ni Jane sa tabi nyo. Pero huwag nyo na pong pakainin ang bawal ang asawa ko ha. Kawawa po ang apo nyo. Oo, hindi na. Oh, kumusta na ang pakiramdam mo, Balae? Mabuti na Balae. Salamat sa tulong mo at ng anak mo. Napakaswerte namin ng anak ko at naging parte kami ng pamilya nyo. Ang bubuti nyo, lalo na ang anak nyong si Jane. Ganun talaga. Sino pa bang magtutulungan kundi tayong pamilya lang din? Natanggap na rin ni Dadang ang manugang niya. At naintindihan na niyang hindi habang buhay ay siya ang masusunod sa buhay ng anak na si Ryan. Nang manganak si Jane, siya mismo ang nag-alaga sa dalawa. Halos ayaw pabitiwan ng apo sa sobrang pagkagiliw nito. Mula noon,
ay hindi na nagkaroon pa ng hidwaan sa pagitan ni Jane at ng biyenan niya. Hindi na rin pinakikialaman ni Dadang ang mga plano at desisyon ng mag-asawa, maliban na lang kung hindi ito nakabubuti para sa kanila. Sa paglipas ng mga araw, lalo pang naging maganda ang samahan nila sa bahay. Nagbibigayan at iniintindi nila ang bawat isa. Dahil doon, mas dumami ang biyayang pumapasok sa kanilang tahanan. At dahil totoo na ang turingan sa isa't isa at wala ng toxic sa kanilang bahay, mas naging magaan ang kanilang buhay. Ang kanilang tahanan ay puno palagi ng tawanan at pagmamahalan. Masarap mabuhay kung wala kang kaalitan at walang naiinggit sa'yo. Wala nang masasaya pa sa mga pusong puno ng pagmamahal at buhay na tahimik at payapa. Waka!